nung nag-drill tayo, ito na yung surface. Ito na yung surface. Andiyan tayo sa ibabaw. Nung nag-drill tayo, biglang nag-blow out. Susunog yan. Ngayon, you spent a lot of money, billions of money to drill and recover the oil. And yet, hayaan mo lang yan nandyan. And it will not run out of volume sa isang araw, 2 araw, 1 linggo. Hindi naman ganun kadali. Hindi yan basta-basta maubos. Ibig sabihin po, ang gagawin natin, we will be drilling another well. Like this. In which case, the relief well is always directional. Or deviated. Deviated yung ating well when we're dealing with relief well. Binabawasan natin, dito natin nire-recover yung ating hydrocarbons sa isang relief well. Para natin, either ma-shutdown natin ito, kaya ma-shutdown natin siya, at dito mo i-recover yung ating hydrocarbons. That's what we call relief well. Okay? And then, infill well, strategically drilled within existing fields to enhance recovery and optimize productions. Infill well, pwede siyang production well or injection well. Kasi po, when you have your injection well, pwede ka mag-inject ng liquid or ng gas or ng water para mas ma-increase yung pressure ng reservoir. At pag nag-increase yung pressure ng reservoir, mas malaking force yung magtutulak sa oil papuntang producing well. Saka mo siya ma-recover. Yun po yung ating infill well. We also have production, observation, development, and injection well. So, discuss din po natin to, the different types of casing. Look, yung naging schematic niya, nagiging itsura niya is an inverted belly scoop. Sabi natin dyan, kung nag-drill tayo a few hundred feet, naglalagay tayo na conductor casing. Kasi po, kung hindi tayo naglalagay ng conductor casing at nagkataong malambot yung lupa, the tendency is to collapse or cave in. Yan ay gaya ng example natin sa klase, na para lang tayo nag-uhukay ng buhangin sa tabing dagat. Nakadadating ang tubig, bumabagsak yung ating nahuhukay. Wala tayong pinatutunguhan. The reason why we have to put a conductor casing is to provide stability for the wellbore and protects against surface contamination. Next is surface casing, which protects freshwater zones and provides structural support for the wellbore. Actually, I was able to discuss pa rin nga kung paano natin sinesement, kung natin nakikasing, and afterwards we cement, and then afterwards we drill. Sabi natin, we're changing the size of the bit in order to accommodate the different sizes from the hole size diameter to the conductor size diameter, and then hole size diameter to be followed by surface casing diameter, then hole size diameter, intermediate casing diameter, then hole size diameter, then production casing diameter. Ano natin yun? At saka kung paano siya sinisement at paano mag-drill lang another section. We were able to discuss that. And then intermediate casing installed between the surface and production casing isolates zone with different pressures of formation. And then afterwards, you have your production casing installed. The productive formations isolates the wellbore from the surrounding rocks and guides production fluids to the surface. Kaya nang sabi natin, the very fact na tinawag sa production casing, dapat sa production casing dadaan ng tubig ang hydrocarbon. Doon dapat pinuproduce yung hydrocarbon, which is that is being performed or being done nung unang-unang panahon pa. Nung unang-unang panahon pa sa production casing talaga dumadaan ng hydrocarbon. However, due to developments na nakita ng ating mga petroleum engineers at saka yung ating oil field men, yung mataas na acidity ng hydrocarbon na pinoproduce natin, na-apektuhan po yung production casing. Paano na-apektuhan yung production casing? Corrode na po yung production casing. Ito yung production casing na. Ito. Yan po ang production casing. Yan. Ito yan. Corrode po yan. Pag na-corrode yan, ang mangyayari, mag-weaken siya. Pag nag-weaken siya, dinipis po yung thickness ng dinipis yung thickness ng ating casing.
Ngayon, pag lumipis yung thickness ng ating casing, it will compromise the integrity of the well. Kasi hindi mo naman siya mapapalitan, hindi mo siya maaalis yung production casing. Bakit? Kasi nga, nakasimento. Ano po? Kaya instead of using the production casing as a pathway or a fluid path for which we extract the fluid, dito po natin pinapadaan sa tubing. Dito po. Yan, dyan. Kung mapapansin nyo po, hindi yan cemented. Dito. Ito po ay bakante po yan. Void space yan. Ano po? Bakante ito. Dito po dadaan. Hindi ko na siya mabura. Dito po dadaan yung oil. Hindi po papasok doon sa pagitan ng casing at saka ng tubing. Bakit? Kasi po meron tayong tinatawag na packer. Ano po? That is to isolate the distance or the space between the tubing and the production casing. So bakit po kailangan gumamit ng tubing? Para mas madali po yung maintenance. Just in case po na yung tubing ay mag-corrode due to high acidity hydrocarbons, all you need to do is to replace the tubing with a new one. Kasi hindi naman siya cemented. Ano po? That's how we do production using tubing. Then, wellhead, discuss natin to, including the parts, Christmas tree, tubing head, casing head, and flow lines. Discuss natin yung Christmas tree and its parts. At sabi niya, nasa ilalim niya is the wellhead, which controls the flow. Christmas tree, which controls the flow, and is installed above the tubing head. Discuss natin yung flow lines, surface facility, separator by geometrical orientation, phase separation. Nabasa na lang po ako niyan. Ano po? Nabasa na lang ako niyan. Para makaproceed tayo sa problem solving maya-maya. Okay po. Then afterwards, after discussing that, I was able to, hindi natin ito na-discuss itong kasunod. Kaya sabi ko, basahin nyo na lang. But, hindi pala, sorry. Sa O1, na-discuss natin to. Pero sa other sections, I guess hindi. Importante rin po ito, ano po, importante rin to kasi this will allow us to determine what particular offshore production facilities is being required to a certain condition, knowing po na hindi naman natin sasabi na biglang tataas yung sea level o biglang lalakas yung hangin. So what is the necessary or the appropriate offshore production facilities to be installed in a certain location? Dahil po dyan, this presentation explores the different types of offshore production facilities and their applications. So, meron tayong shallow water complex. Sabi dyan, pinakatandaan po natin is a depth range up to 100 meters. An application used in shallow waters, multiple wells requiring centralized processing. So ano yung unique ng shallow water complex? Shallow water complex is made up of independent platforms for different parts of the process and utilities linked with a gangway bridge. So anong purpose? Gaya nung sabi natin, gaya ng Malampaya, yung Malampaya is a shallow water complex pero hybrid siya kasi siya ay jacket siya, yung nag-a-adjust siya sa sea level din. Parang jack up na siya yung shallow water. Sabi natin, if we're assigning a certain platform to be the personal cabin, yung isa naman sa processing, yung isa sa ganitong equipment at yung isa sa flaring, ibig sabihin, tulad dito, inilayo po na yung flare. Inilayo po na yung flare na hindi kasama nitong main process para pag nagkaroon ng sunog dyan, hindi maapektuhan yung buong process. More likely, ito yung cabin. Kasi andyan yung helipad. Ano po? Andyan yung helipad. Kasi ito yung processing platform eh. So, mangyayari, andito lahat yung mga andyan din yung mga lifeboats. Yung mga inflatable boats. Ano po? Yan.
Kaya pag nagkasunog yan, kumbaga safe sila kasi may bridge muna na baka hindi mag yung kumalat yung apoy papunta sa kanila. And I guess meron din dyan safety mechanism in which habang nag-aapoy ito, you'll be able to distinguish the fire in the gangway para hindi umabot dito sa ating personal cabin. Ano? So yan yung purpose ng shallow water complex for safety purposes din. So sabi po dyan, the Gulf of Mexico has a notable concentration of shallow water platforms. 98 of its 3,400 platforms are situated in depths less than 1,800 feet. So next is fixed platform. So andyan naman, sabi dyan, water level depth is up to 500 meters. Yan, usually daw matagpuan siya sa North Sea. Then we have gravity base. Gravity base is the enormous concrete fixed structures placed on the bottom, typically with oil storage cell in the skirt that rest on the seabed. Sabi dyan, the depth range typical for 80s and 90s large fields, 1980s and 1800s and 1900s large fields in 100 to 500 meters depth. Sabi dyan, application is suitable for ice-prone regions or areas with solid anchoring in is necessary. So ito po ay usually nilalagay doon sa may maayos yung seabed. Kumbaga stable yung seabed, hindi siya malambot. Yung geotechnical properties ng ilalim ay okay. Hindi siya unstable. Ano po? Example is the largest gravity-based structure named Troll A. Ito po yung pinakamalaki at pinakamataas na ever moved by humans located in the North Sea. Ano po? Yung unang criteria dito, the only platform which can see from the outer space, kasi hindi na yata ngayon. Ngayon, ang ano na po is the tallest structure ever moved by humans. Itong ating Troll A. Ano po? Which was operated formerly by Statoil, now named as Equinor. Compliant towers. So designed to operate in deep waters from 1,000 to 3,000 feet. Of course, we have also floating production systems, including the tension leg platform, spar, semi-submersible, and FIPSO, or floating production, storage, and offloading. So ito po ay hindi floating facility. Itong shallow water complex, fixed platform, gravity base. Hindi po siya floating. Siya po ay anchored and attached sa seabed. Ano po? At saka as well as compliant towers. Pero ito pong floating production systems, they are floating, of course, from the term itself, floating production systems. And examples of under FPS are TLP, or tension leg platform, SPAR, semi-submersible, and floating production, storage, and offloading. As you can see also in this diagram, there is a mooring system. Mooring siya yung hanggang ilalim na nag-a-anchor. Mooring and turret system. Mooring and turret. Anchoring. Up to 3,000 meters. So, these platforms are tethered to the seafloor and operate in depths of 4,000 feet or equivalent to 1,200 meters. And then after you have your spar. The platforms feature a large cylindrical hull that supports a production deck. Spar platforms are known for their stability and large storage capacity. They can operate in depths up to 10,000 feet or 3,000 meters. We also have the semi-submersible platforms, and of course the FIPSO, floating storage, floating production, storage, and offloading. Ito po yung differences ng lahat ng offshore production platforms. So, in case you were asked to differentiate some of the platforms, you should be able to determine the depth,
determine the structure type, of course, the advantages, and as well as the environment kung saan siya posibleng i-install. Yeah. So that's chapter 2. That's chapter 2 of our topic of our midterm exam, the offshore production facilities. Then afterwards, yun kung sunod natin diniscuss ay yung ating flow regimes. Tama? Flow regimes. Sabi natin, we have steady state. We have pseudo-steady state. And unsteady state. Yan po yung ating sinasabi na flow regimes. Okay. So how do we define steady state? Ang sabi natin, pressure is constant at any given location at any given time. Ano po? So, sabi natin dyan, for pseudo-steady state, pressure is constant at any given location. When we refer to location, it's the radius, R. Ano po? When we refer to location, it is the radius at which the pressure point is located at any given time. So, ibig sabihin po, dapat hindi nagbabago yung pressure sa kahit anong lokasyon niya, kung kahit nasa ang radius siya at kung nasa ang oras at kung anong oras man siya. Gaya ng sabi natin, ang konsepto dapat nito, kung ito ay may laman na may ganitong height, may ganyang height, sabi natin, ang pressure niya ay ito. Pressure is equal to rho GH. Pero, nung binawasan mo yung laman niya, ito na lang yung laman niya, na nag-compute ka nito, dahil parameter niya yung H, bumaba yung kanyang pressure. So, ibig sabihin, ang normal principle, kung isang tangke ay puno at binawasan mo ng laman, magbabago dapat yung pressure. Yun po yung principle na dapat susunod natin. Ngayon, ang ibig sabihin po nito, ng steady state, kahit daw alisin ko yung laman ng tangke, dapat same pa rin ang pressure niya. Is that possible? Opo, posible pa rin po. Kasi pwede naman na kahit inaalisan natin ng laman yung ating reserva, nagpapalit po tayo ng laman by injecting gas or water. Kaya po na-maintain niya yung pressure na nagiging constant siya. Kasi kahit binabawasan mo siya ng laman, pero dinadagdagan mo naman ng either gas or water. Remember, sa primary drive mechanism, walang oil drive doon. Under a solution gas drive and gas cap drive. Solution gas drive and gas cap drive. So yan yun, gas. Ano po? Ano pong meron doon? Water drive. Meaning to say, these two materials or these two fluids provide additional pressure sa ating reservoir. Kaya siya yung ginagamit na materials being injected. So in that case po, nakakaya nating ma-maintain yung pressure dito sa reservoir. Lagi nating tatandaan, sa isang reservoir, paulit-ulit po ako dito, sa isang reservoir, ito yung ating wellbore, RW, ito yung ating RE or external radius. Dito matatagpuan yung external pressure. Ano po? Nasa boundary yung external pressure. It only means na pag ang pinahanap sa atin ay initial reservoir pressure, dito natin hahanapin yun. PI. PI or PE is the same. Sabihin, dapat, ibig sabihin po, pag tayo ay nag-produce dito, nagbabawas tayo ng laman, may ini-inject tayo dyan, ito yung sinasabi natin iyon, ginagawa natin ito dyan, ang nangyayari po natin, na-maintain po natin yung P. Ito ay hindi naalis dyan. Kasi habang inaalisan mo ng laman yung boundary, habang inaalisan mo ito ng laman,
Yung aalis dito na papunta doon ay pinapalitan naman po ng gas or water na ini-inject natin. Ano po? Minsan hindi naman natin kailangan mag-inject. Minsan meron diyang strong aquifer support. So, ano po, strong aquifer support. Na sabi natin, kapag may strong aquifer support ka or nag-inject ka ng gas or water, kahit anong naaalis na fluid sa reservoir, pinapalitan mo siya. Itong either gas, water, or water from the aquifer. The reason why hindi ito nag-move dito, yung location niya ay dyan pa rin. Hindi nagbabago sa any given location, sa any given time, at yung pressure na ating pinag-uusapan. It only means that dahil hindi nagbabago yung pressure dito sa ating boundary, the steady state flow condition can also be called as constant pressure boundary. Ano po? Constant pressure boundary ang itatawag natin sa kanya. Dahil daw hindi nagbabago yung pressure at hindi nagbabago yung location niya sa kahit anong oras, dahil habang inaalisan mo ng laman yung reservoir, pinapalitan mo naman ito ulit ng panibagong laman, which can either be which can either be gas or water. Then afterwards, ito po yung sinasabi ko na laging kasama sa exam. Please listen. So if we are to determine the pressure profile for a steady state condition, this is of course your pressure, this is of course your R. Sa reservoir, andito yung wellbore radius at andito yung ating drainage radius or external radius. Again po, ang oil ay laging matatagpuan sa boundary. Nandiyan ang oil. At kapag binutas mo yung reservoir mo, nilagyan mo ng wellbore radius, the fluid or the oil will travel from high pressure going to low pressure. So from high pressure going to low pressure. Ayan. Sabihin, habang galing sa mataas na pressure, ito yung PE or PI, biglang babagsak po yung pressure ng fluid as it approaches the wellbore radius. In that case po, masasabi natin na yung pressure profile po ng reservoir natin under steady state condition ay ito. Ito po yun. Ayan yung pressure profile niya. Yan. Kung makikita niyo ito, yung pressure na yan ay hindi nagbabago sa kahit anong oras. Na nung ako'y nag-drill, ito yung pressure niya. Nag-produce ako maya-maya, yan pa rin yung pressure profile niya. Nag-produce ako maya-maya, yan pa rin yung pressure profile niya. It only means na kapag kinuha ko yung change in pressure with respect to change in time, dahil T1 is equal to T2, pag pinag-minus ko siya, the answer is 0. Ano po? At kapag kinuha ko naman yung dP over dr, in terms of location, dahil yung pressure profile po ng ating reservoir only falls on this certain point, hindi nagbabago yung position niya, therefore dP over dr is constant. Okay? I hope that's clear. Now, let's proceed to pseudo-steady state condition. So, anong sinasabi dito? Sinasabi dito ay there is a constant decline in pressure. There's a constant decline in pressure. Paano natin nasabi yun? So, sinasabi dito, kung meron tayong reservoir ulit, ito yung ating wellbore, RW, ito yung ating RE. Pag nagbawas doon tayo ng laman, diyan, yung pressure points na nandito, initially, kanina, yung pinag-usapan natin, it has moved already papunta doon. Sabihin, andito na yung pressure points. Ito ay hindi na pwedeng tawaging PE kasi wala na siya sa boundary. Tatawagin na siyang P-bar or P-average. Ano po, hindi na siya PE ha, kasi wala na siya sa boundary. Tawag na siya ay PE or P-average. Malinaw?
So, ngayon, anong tawag dito? Ano mangyayari dyan? Yan na yun. Yan na yung panibagong boundary niya. Ano nangyari ngayon dito? Ito ay naubusan ng laman. Yun ang ibig sabihin nun. Naubusan ng laman yung boundary na yun, yung space na yun. Kasi walang pumasok sa kanya. Walang pumasok sa kanya na strong na aquifer support, walang nag-inject ng tubig, walang inject ng gas. Therefore, ang mangyayari, ang tendency, bumaba po yung pressure. Ano? Kaya mangyayari dyan, there will be constant decline in pressure. Dahil, ang nangyayari, the pressure points from the external radius move towards the wellbore, indicating average reservoir pressure. So, ang nangyayari po niya, babagsak na yung ating pressure. So, ngayon, kung babagsak na yung pressure niya, ang tendency, ito ay void space or empty. Empty space. Ano? Pag empty space yan, ibig sabihin, yan ay space for improvement. Kung space for improvement yan, gaya na sabi natin, meron tayo ditong oil and other gases. Therefore, yung gases and oil can expand going here. Mag-expand yan. May space low. At yung space na yon kadalasan ay low pressure. Ay high pressure ito nandito. So, ang tendency mag-move yan dyan. Dahil low pressure na yan. Pag nag-move po yan dyan, hanggang ma-reach yung boundary, wala siya ibang pupuntahan, therefore, it will follow Newton's third law, action-reaction. Magre-react siya papunta doon. At pag nag-react siya, magre-reverse siya ng direction until it reaches the wellbore. That's the reason why we're able to produce the fluid. Because of expansion drive. Ano po? Ibig sabihin po, yung pinaka-drive mechanism ng ating pseudo-steady state is expansion drive. Kaya natin siya nag-produce. Dahil there is an action-reaction forces from the expansion of fluids going to the outer boundary and then the reaction going to the wellbore. I hope that's clear. Ano po? Gaya ng sabi natin kanina, since the well has sense, naramdaman, has sense that the pressure points from the external move to move inner. Pag nag-move siya papasok, which will be called as P average. Therefore, the well sensed that there is no fluid entering the boundary. The reason why we will call the pseudo steady state flow as no flow boundary. Ano po? And now, if we are to graph this the pressure profile of this flow regime, ito po siya. Ayan. So this is the production for time and the pressure profile for time 0. Then afterwards you produce at time 1, then you produce at time 2, then you produce at time 3. As you can see, the pressure starts to decline at a constant rate. Ano yung constant rate? Kung sinasabi natin ito ay 24, ito ay 20, ito ay 18, ito ay 16, 24 minus 20, this is 4, 16 pala dapat ito, ito ay 20. Sorry. This is 20, this is 16, this is 12. By subtracting this is 4. By subtracting this is 4. By subtracting this is 4. In that case, there is a constant decline in pressure. So if you are to get the change in pressure with respect to time, dahil hindi po ito nagbabago, therefore the answer is constant. Ano po? Ngayon, kung kukunin naman natin yung change in pressure with respect to change in radius, dahil ito ay pare-parehas, yun po yung signature ha. Yun po yung signature ng pseudo-steady state. Dapat itong thickness na to at thickness na ito, i-imagine nyo na lang kasi hindi lang mag-drawing, hindi pantay-pantay. Dapat pare-parehas. So, sana po makita ko sa exam. Kahit paano pinilit nyo maging ang interval na equal.
Hindi basta na na-drawing. Sana mapilit nyo po na ang interval ng linyang ito papunta sa interval dito ay same sa interval papunta dyan at same sa interval papunta dito. Ano po? To show that the change in pressure with respect to time is constant. At dahil equal nga ito, equal dyan. Pag ito, minus ko dito, the answer is 0. I hope po that's clear. Sana lang. Then afterwards, sa pseudo steady state is pressure is changing. Okay. Pressure is changing with respect to time and location. Ano po, nagbabago-bago yung pressure o nagbago man yung time niya at yung kanyang location, which is the radius. Changing siya. Therefore, for us to estimate the value of pressure for unsteady state, this can be get as a function of radius and time. Ano po? So, ano yung sabihin yan? Bakit nangyayari yan? Kasi pag sinabi natin pag sinabi natin unsteady or transient, lalaki pa na. Ang ibig sabihin po nun, the reservoir is so big that the wellbore radius cannot sense the outer boundary ng RE. Hindi niya malaman, hindi niya maramdaman kung nasaan yung RE kasi sobrang laki niya. Ngayon, kung magbabukas ka ng laman sa reservoir na ito, dahil hindi mo alam kung nasaan yung boundary, kagaya nito, nabura ko na pala, hindi niya malaman kung nasaan yung boundary, kung saan nagmumula yung oil na kanyang napoproduce, lagi niyang i-assume na yung fluid na napoproduce niya will be coming from RE. Kahit hindi naman niya nalalaman kung nasaan yung RE. Because when we're dealing with transient flow condition, we are assuming na ang reservoir natin is infinitely acting. When we say infinitely acting, the assumption is the RE approaches infinity. Ano po? Sobrang layo, sobrang lawak niya. Hindi maramdaman ito. Aba, sa nagmumula itong oil na ito, tinatanggap, nagmumula. Okay. Bahala na, sige. Ang gagawin ko, pag rinap ko po yung pressure profile niya, okay. Doon pala galing yun. Doon sa RE na yun. Anong point niyan? Iisa ang pinanggalingan niya. Kahit di naman niya alam kung saan galing. Galing sa external radius. Galing sa yung pressure nung pinagmula na yon ay galing sa external pressure. Assuming na nasa external radius yun. Kahit hindi niya nalalaman kung nasaan yung external radius. Kasi nga, sobrang laki nung ating reservoir. In that case, again, dP over dt is changing. dP over dr is also changing. Ano po? I hope that's clear, ha? Okay. Next. It's getting exciting. It's getting, bahala kayo, mahirapan kayo dito. Hindi natin ito i-derive. If you can still remember this, kasi na-derive ko naman yan sa klase. Sana lang tandaan niyo pa. Yan yung unang equation na ginamit natin. And this equation is being used to get either QS or PWF. Ito yung usual practice. Pero huwag yan masusurprise kung ibang pahanap, ha? So, yan po yung ating equation na gagamitin. Ano po yung alpha? Ayun po na-discuss tayo ng chlorogen. So, steady state and pseudo-steady state as well as unsteady state. Ngayon, yung alpha value po ay magbabago depende kung ano ang chlorogen na binigay sa problem. Alpha value ay magbabago
Depende kung ano ang binigay pong condition ng flow regime sa problem. Sabi natin, if the reservoir is under steady state, at ang ibig pong pressure ay initial or external, therefore the value of alpha is 0. Pero kung steady state siya, at P average naman yung ibinigay na value ng pressure, therefore siya ay 1/2. Kung ang PSS naman daw po ang kanyang flow regime, meaning identified po sa problem na ang flow regime ay pseudo-steady state or semi-steady state, at ang binibigay ng pressure po ay external or initial kasi po pressure, therefore the value of alpha will become 1/2. Ano po? At kung hindi naman, at ang binigay ng pressure ay average or P-bar, then the value of alpha is 3/4. Ano po? So yan yung pagbabasihan natin para malaman kung ano ang value ng alpha. Ngayon po, kung hindi binigay sa problem, kung ano ang condition, maalin dyan sa dalawa. Kung hindi binigay parehas, therefore by default, ang assumption natin na ito. Again, kung hindi mo binigay ito at saka ito, yung condition na yan, the assumption is this one. Pero kung ito yung binigay, pero ito ay hindi binigay, therefore ang assumption lagi ay ito, 3/4 pa rin. Pero kung halimbawa ito naman ang ibinigay, ito naman ang ibinigay natin, hindi ibinigay itong dalawa. Therefore, ang assumption natin ay ito. Therefore, ang value ng alpha ay 1/2. Vice versa yan. Kung ibigay ko ito, ibigay ko yan at hindi ko ibigay yung pressure, ang assumption ko dyan ay ito. Therefore, siya ay 1/2. Sana nag-gets niya yan. Okay. Example. Simplihin naman natin. Okay po. Example, calculate the flow rate of a well producing about the initial reservoir pressure of 5,000 psi and a wellbore flowing pressure of 1,500. Additional givens are: area is 120 acres, K is 50 millidarcy, phase zone thickness is 70 feet, oil viscosity is 2 centipoise, RW is 0.325 feet, and oil formation volume factor is 1.2 reservoir barrel per stock tank barrel. So what we'll be doing is to get RE, which is 120, sorry. Again, naturo ko sa inyo paano nyo ma-analyze yung problem. Ay, ilot nyo muna yung formula. E minus VWF is equal to 141.2 UF
QS mu BO over KH times ln RE over RW minus alpha. So given daw ito sa problem, 5,000. Given ito sa problem, 1,500. Ito hindi siya given. Given yung mu, given yung BO, given yung K, given yung H, hindi given yung RE, given to, hindi rin to given. Therefore, para masolve mo, ang hinahanap ay ito. Ito po ang hinahanap, yung QS. Ngayon, kailangan mo ng RE at alpha value. Ano usually ang value ng alpha dito? Ibinigay ko the initial reservoir pressure. Pero wala pong nabanggit kung ano ang flow regime niya. Therefore, kung wala nabanggit kung ano ang flow regime niya, ito po ay, ang assumption natin ay pseudo steady state. Therefore, the alpha value that we will be using is 1/2. Ano po? Now, para ma-solve natin yung QS, ang kailangan na lang po natin ay RE. Therefore, kailangan natin unahin ng RE. Area, or 120 times 43,560 is equal to pi RE square over pi square root. RE is equal to, isolve nyo na lang po dyan. Ano po? Fit. Then afterwards, we derive, we use this equation to get the value of QS. QS is equal to 0.007081 KH mu BO times ln RE over RW minus alpha. Ako po yung nakikiusap ha. Ako po ay game pa rin sa atin. Ipapaputol ko ang daliri ko at sinisigurado akong may gagawa pa rin na wala itong parenthesis sa calculator o sa analysis. Ano? Ang mangyayari ay RE over RW minus alpha muna sa IELN. Yan ang gagawa niya. I am challenging everyone. Ano? So this is the equation that we will be using to get the value of QS. In terms of STD per day. Sana po clear yan. Kung ano man po ang lalabas sa sagot dyan, direct sub lang naman lahat. Mamaya yung hindi direct sub. Kung ano man po yung RE na given, over 0.325 minus 1. Ayan po yung final answer natin. STD per day. Ano po? Sana po, klaro po yan. Ano po? Klaro sana ha? Next topic that we discussed was scheme. If you can still remember. Okay. Skin po. Ano ang definition ng skin? Sabi natin, dimensionless parameter which shows yung definition ng skin. Skin is a dimensionless parameter which shows a deviation from an ideal radial flow. So, sinasabi natin, kapag tayo ay nag-produce, ito yung ating pressure, ito yung ating radius, ano
Ano po? Ito yung ating RW, ito yung ating RE. Ang fluid natin, pag nag-produce tayo, ay magsisimula sa RE at ang pressure niya ibabagsak dyan. Ano po? Babagsak dyan. So, ang tendency po, yan po dapat yung pressure profile. Kung walang skin. Kung walang skin. Pero kung nagkaroon po siya ng skin, ang tendency po, ito po siya. Yan po yung magiging pressure profile niya. Instead of having the ideal condition, ito ang magiging pressure profile niya, nagkakaroon tayo ng actual. Kung nagkaroon tayo ng actual, ibig sabihin, nag-deviate po yung pressure profile from the ideal going into actual low pressure profile. Ano po ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun po, nung nag-move yung fluids, nahirapan siya, kaya nag-move ang pressure going upward at mas malaki ang inawala sa kanya. Ito po yung tinatawag natin change in pressure due to skin. Ito po, delta PS. Okay? Ano yung sabihin niyan? Kaya nung example natin, kung ako'y nasa isang room at nakalak ang pinto, ako ay mag-exert ng extra pressure or extra force para maitulak ko yung pinto at makalabas ako. Unlike kung open po yung pinto. So, ibig sabihin nun, yung liquid natin sa reservoir ay nahihirapang lumabas dahil may nakabarang bato. Ang gagawin po ng liquid sa loob ng reservoir ay mag-excite ng extra force para maalis yung bato at siya ay makalabas. Ano po? So, yung po yung tinatawag natin na skin. So, how does skin form? Paano naman na-form yung skin? So, gaya ng sabi natin ng ating discussion, nangyayari siya during drilling. When gumagamit tayo ng oil, ng mud, at yung mud ay madalas may content na solids content, which is barite, ginagamit sa pagpapataas ng density or weight ng mud. Kasi pag napataas mo yung density ng mud, mapapataas mo yung pressure. Pag napataas mo yung pressure, ma-equalize mo yung formation pressure. Formation pressure will now equalize the hydrostatic pressure. Ibig sabihin niya, yung hydrostatic pressure po, makikita yan sa loob ng well. Yung formation pressure po, yun po yung pressure caused by the formation including the fluid, yung mga oil. So ito po, pag mas mataas, ang mangyayari, babasagin na yan. Hanggang yung oil, yung liquid, magpunta doon sa taas, mag-blow out. Pag ito naman po ang sobrang taas, babasagin niya naman ito. Babasagin naman yung... Pag ito naman po ang sobrang taas, babasagin naman niya. Pag nabasag niya, mag-collapse naman yung well. So dapat, by rule of thumb, hydrostatic pressure should be slightly greater than the formation pressure. Yung ginagawa natin. So dapat gagamit tayo ng barite, but not abuse use of barite as well as bentonite para naman mapataas yung viscosity natin. Anong purpose ng viscosity? Na maging viscous yung liquid. To suspend fluid. To suspend cuttings. And lift cuttings up to the surface. Kasi kung hindi siya malapot, ang mangyayari, pag tumigil yung circulation ng mud sa loob ng wellbore, babagsak lang yung cuttings habang nag-drilling ka. Ngayon, kung nag-drill ka, ang dinidrill mo yung cuttings lang din. Baliwala. Hindi ka nakaka-drill ng another section. Ang endpoint, ma-stuck yung pipe. Kaya dapat maalis mo yung cuttings. Kailangan maalis yung cuttings at madala mo siya sa taas at mas ma-analyze ng ating mud logger ang ating samples at malaman kung anong depth na at anong type of rock and lithology na meron tayo sa ilalim. That's how we use the cuttings. Yun. So, anong nangyayari po? Dahil may solids content ang ating hydrocarbons, ang mangyayari po, pag nag-drill po tayo,
pag na-drill po tayo, nagsisirculate yan yung mud at yung solid content po niya, bumabara po yan dyan sa pore space. Kaya siya nagkakaroon ng thin film, parang skin. Ngayon po, yun po yung bumabara sa pore space ng ating bumabara sa pore space para mahirapang makalabas ang oil. Ayun, para makalabas siya, magtutulak siya ng extra force para maalis yung pagkabara sa kanya siya makalabas. So that's what you call skin. Ngayon, kung ang meron tayong skin, yung skin daw kapag positive, meaning damage yung well. Kapag naman daw negative yung skin, therefore stimulated yung well. At kapag naman daw po yung S is equal to 0, therefore neutral, virgin. Yan, yun yung ating or naked. Kung ano mo gusto yung term. Naked kasi hubad. Walang nakatakip sa kanya. Walang nakapara sa kanya dyan. So, yan po yung indicator para masabing damage, meaning may pagbaba, bumagsak yung permeability kapag damage. Kapag stimulated, ibig sabihin tumaas yung permeability. Kapag 0, therefore walang changes sa permeability. So, that's how we further categorize the value of skin. Ngayon, paano natin ina-estimate yung value ng skin is equal to K over Ks minus 1 times ln Rs over Rw. Hawkins equation. Diretso na natin. Mamaya tayo magbigay ng example. Sama-samang example na ha. Then afterwards, maka-estimate mo yung value ng skin. Pag naka-estimate mo yung value ng skin, malalaman mo ngayon kung ano ang estado ng ating reservoir o ng ating well. Siya ba ay damage kung positive, stimulated kung negative, undisturbed kung 0. Then afterwards, pag na-complete yung Hawkins, yung skin gamit ang Hawkins equation, then papasok yung effective wellbore radius or RW effective. Okay po. When you have this RW effective, the goal is to neutralize or to neglect the effect of skin. Ano po? Gaya na sabi ko, there is a skin in the well which causes or impedes the production. In reality, there's a skin. Gaya na sabi ko, but if you will be using RW effective, it is as if there is no skin. In reality, may skin. Pero dahil ang gagamitin pa yung RW effective, ang assumption nun parang walang skin. Siya po yung hypothetical. Hypothetical radius. Saan ginagamit yung RW effective? It is being calculated to determine how thick ang kailangan mong linisin sa wellbore para mas maibalik mo siya sa original condition. Na para siyang mawala ang skin. Ito po yung RW effective. Okay? Ngayon, balikan natin yung ito. PE minus PWF is equal to 141.2 USPVO over KH times LN RE over RW minus alpha plus S. Kailangan pong magpasama yung S doon. Pinodify po natin yung equation kanina. Nagtutug tayo ng S. Because scale helps to assess the true performance of a well. Siya po yung isa sa mga factor kasi na nakaka-apekto sa well, sa performance ng well. Kaya dapat siyang isasama sa equation. So I hope you'll be able to get and remember that dapat kasama siya. Then afterwards, ang ginawa natin ay nag-solve tayo na productivity index. Mga kayo nakakalimutan, pakiano na lang po. PR minus PWF. Remember, PR is called reservoir pressure. Ang PR ay reservoir pressure. Pressure ng reservoir. But if the problem, if PR is given, it doesn't indicate whether siya ay PI, kasi reservoir pressure pa rin yung PI, or average. Kasi reservoir pressure pa rin yung average.
Ano? Kasi in the problem, kung gagawin mo yung PE, tapos ang given naman pala sa problem ay P-bar, ay parang unusual naman. Kaya ginawa natin PR. Ha? Pressure by pressure talaga yan dapat yan. It's either PE or P-bar. Diniscuss din po natin yung absolute open flow. Sinasabi natin dito, ito yung maximum flow rate. Absolute or maximum Q, where PWF is equal to 0. Okay po. Then afterwards, nag-discuss, inirelate natin to. Plus S. Ginawa natin yung J. Gamit yung QS over PR minus PWF. Kasi yung QS, andun yun. Yung PR minus PWF, andito naman siya. Therefore, that will become 0.007081 kH over VOBO times LNRE over RW minus alpha plus S. Ayan. So pagkuha ng productivity index with a unit STB per day per PSI. Review lang po yan. Alam mo na yan. Okay. Napagsama-sama na ba natin lahat ng concept? Sige, gawa tayo ng problem. Economics. Wait lang ha.
Sir, good evening po. Muted po kayo. Good evening po, sir. Excuse lang po. Hindi po, sir, naririnig. Tindig na ako? Hindi pa rin. Okay na po, sir. Dinig na po, sir. Sana naputol yung sounds. Sir, hindi po namin narinig yung explanation nyo po regarding sa two unknowns and yung pag-start po ng pagsulat nyo po ng formula. Bale, natapos nyo lang po, sir, yung mga given po or yung problem po mismo. Doon lang naputol. Bale po, sir, actually, wala po kaming narinig na any explanation po dun sa last example po. Pero doon sa previous, meron naman Okay naman po, sir, yung first example. Yes po. Okay.
Okay, sige, balikan natin ito. Okay. So, ang sabi ko kanina, kahit hindi niyo pakinig, the first step that you need to do is to get to use the productivity index equation. As you can see po, itong problem na ito ay 2 cases lang. Naging 2 cases siya. Nung initially, ang value ng ating productivity index is 1.2 and then the company decided to make it 5. What does it take para maging 5 siya? Para maging 5 ang productivity index niya. So, ang gagawin po natin is to get the value of, to use the value of the equation for productivity index using J is equal to 0.007081 kH over mu BO times LNR over RWs minus alpha plus S. So, as you can see po, sinabi kong yan, most are given except from K and skin. Therefore, may makukuha po tayong equation in terms of K or in terms of S. After doing that, kukuha po tayo ng value naman ng skin using the Hawkins equation. Ito na sa kabila. S is equal to P over Ks minus 1 times ln R over Rw. Makikita nyo dito po, unknown ang K din at unknown pa rin ang S. Tama po? So, gaya ng sabi ko, 2 unknowns yan. Dalawang equation ang ginamit natin. Pareho, yung equation na ginamit natin parehas ay parehong K at parehong S ang unknown. Therefore, by systems of linear equation, you can either eliminate or substitute. So, hindi naman po yan masi-shift solve. Kaya yung mga madalas po mag-aral ng shift solve ay baka po natin magamit. Kung masi-shift solve din naman pala siya, pero kailangan nyo pa rin i-simplify. Kasi baka maya-maya po yung equation naman na mailalagay natin, hindi naman kasya sa calcu. Kaya again, aralin po ang systems of linear equation, how do you do elimination or substitution. Kasi maaaring kailangan mo talaga siyang i-simplify para lang mapagkasya sa calculator. Then afterwards, after using systems of linear equation, either by substitution or by elimination, you'll be able to get the value of K. Kung naka mo na yung value ng K, kahit hindi mo nakampitin yung value ng S, diretso ka na sa J2. Gamitin mo yung 5. 0.007081 times K, nakuha mo na yung K, substitute mo na lang, times H, given ang H dyan sa problem, which is 55, all over mu, which is 3, then BO is 1.1, RE given sa 120, RW is 0.325, minus alpha plus S. Makukuha po yung S. Pag nakuha yung S, then 4K over KS minus 1 times ln RE over RW. RS over RW. Nakuha mo yung S. Sa second case, given mo na yung K nung una, hindi mo nagbabago yun. Makukuha mo yung KS. Ang tanong po ay KS. Permeability after stimulation. Remember, yung K natin is expected to be negative once the well is stimulated. Copy? Hoy. Halina po ba yun? Yes po. Okay. Then, negative. Sana mo masolve niya, anak. Yan po yung any question po regarding this? Para makapagpasin tayo sa IPR or another example o kakain muna kayo. Another example o IPR na? IPR na, ha? IPR. Sabi natin, there are 3 cases. Case 1, undersaturated. PR is greater than PB. Therefore, straight line. How do you solve for the values to be plotted sa ating graph? Therefore, that's J is equal to 0.007081 KH over mu BO times ln RE over RW minus alpha plus S. Diga, ang gagawin natin dyan, pag nakumpit natin yung J, ang sunod natin gagawin natin for equation PR minus PWF is equal to 141.2
minus mu PO over KH times ln RE over RW minus alpha plus S. Ano po? Then, ang gagawin natin, magsasubstitute tayo ng different PWF para ma-estimate natin itong QS. And then, gagawin natin PWF versus QS. Yung PWF ay mag-assume tayo dyan from PE going to 0 or vice versa. That will result to an equivalent value of QS. Then, i-graph natin, ang expected graph is straight line. And this is what we call the absolute open flow potential. And this is Q is equal to 0 at PWF equal to PI, meaning, or PE, meaning sarado yung well. Ako ba yan? Case 1? Dali lang yan. Case 2. Saturated. PR is less than TP. How to solve for the different data points using Vogel's equation. That is Q over Q max equals 1 minus 0.2 PWF minus PR square. Sorry, minus 0.8 PWF over PR square. Paulit-ulit ko sinasabi, there are two ways in which a saturated reservoir for IPR can be presented. One, yung Q is given. If Q is given, QS is given. If Q is given, therefore I will be using Q max. I will be getting Q max first. Then, pag nakuha ko yung Qmax, balik ako sa equation na to. Q is equal to Qmax times 1 minus blah 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 hanggang doon. Ang gagawin ko, PW over PR. Then PWF over PR square 0.8, 0.2. Then ang gagawin ko, given na to, na-compute ko na yung kanina, given din yan, magsasubstitute lang ako ng different values of PWF, then PWF and QS. Ayun. From PI to 0. Ano? Then graph. The graph is expected to be a curve. One way. Another way is kung wala po ang no QS. Ano gagamitin? Use get the J. Yan na. Sorry, mabilis ako magsulat. Get the J. Once you get the J, you get Qmax. Ito, PE. Ayan po. Tama ba? Tama yan, siguro. Nagawa mo yung Qmax, balik ka dito. Q is equal to Qmax 1 minus 0.2. I'm tired. PR minus 0.8 over PR square. Ano po? Malinaw yan. Then graph. Same is graph. Curve. P and QS. Copy. The absolute open potential.
Ayun. Alin po? So, anong difference ng case 1 at case 2? Anong difference ng case 1 at case 2? Ito yung case 1. Ito yung case 2. Yan. Yung absolute open flow potential ng case 1, mas mahaba. Sabihin, mas mataas yung QS niya. Kumpara dito. Bakit? Kasi again, when we are dealing with undersaturated reservoir, we are assuming that the fluid that we are producing is purely liquid. Purely liquid, but still there is a gas. However, the gas is dissolved in oil. Nasa loob ng oil yung gas na meron tayo kapag ang reservoir natin is undersaturated. Malinaw po yun. Kaya na sabi ko, para yung Sprite. Madaming bula sa loob. No, nung may takip. Nung may takip siya, madaming bula. Dahil may enough pressure para ma-contain yung bula sa loob ng Sprite. Pero nung binuksan ko yung Sprite, lumabas yung bula, lumabas lahat ng gas. Ano po? It only means na kapag undersaturated reservoir, the gas is still dissolved in oil. The reason why, bakit mas mataas ito? Mas mataas ito kasi yung oil na may gas ay nag-e-expand. At pag nag-expand yan, yung volume niya mas lumalaki. Tama? Dahil nasa loob pa din ng oil yung gas. Pero pag saturated po siya, gaya ng sabi natin sa saturated, the gas starts to come out of the solution. Pag saturated, kasi na-reach na yung bubble point. Again, bubble point is the first formation of bubbles. Nakalabas na yung bubble, kumbaga ito, ay nandito na yung maya-maya. Kasi yung confining pressure, yung pressure na ito ay hindi na sobrang taas. Kaya ito nakalabas. Nung nakalabas yan, bumaba yung expansion factor o nawala yung expansion factor ng oil. Kaya yung volume niya, yung flow rate niya, dito na lang. I hope you get that. Bahala na kayo. Malaki na kayo. Ako ba? Case 3. Composite. PR is greater than PB. However, PB is greater than PW baliktad. Oh, tama pala. PB is greater than PWF. Gagawin po natin, gaya ng sabi natin, ang ating phase envelope, ito yung ating pressure, undersaturated yan. No? Saan na kaya? Pakita naman ako magsulat bilang dito. Ngayon, pag nag-produce tayo, ito yung pressure, ito yung temperature. Pag nag-produce tayo, the pressure starts to decline until it reaches the bubble point from undersaturated going to saturated. So if the process continues and you will be doing the IPR curve, it only means that at this point in time, the graph should be a straight line because the phase or the condition at which nangyari ito, undersaturated siya, purely liquid. Malino po yan. Pero pagdating dito, siya ay nasa two-phase region na. Dalawa na ang mukha niya. Ano? Nangyari doon, pag-graph natin, ang kanyang IPR, from straight line, going to curve. So, ito yung straight line. So, anong nangyari dyan? Sa point na ito ay undersaturated. At dito po yung PB. Nung na-reach siya yung PB, the gas starts to come out of the oil. Ngayon, nung nawala na yung gas sa oil, hindi na nag-expand yung oil. Ay, biglang bagsak ang volume ng oil. Ayan na. So it only means para mag-graph natin siya at mabuo natin ito, kailangan mo natin kunin yung QB, which is JPEPR. PR minus PB. Tama ba yan? Over 1.8 pa ba yan? Hindi na. Yan. Kailangan natin kunin yan. Tapos pag nakuha natin yan, kailangan natin kunin yung QB.
Ano yung QB? Ito yung QB. Yung natitira. From this point of QB, papunta sa dulo, yun yung QB. QB is equal to J PB over 1.8. Tama ba yan? Ano po yung sasabi ko? Uy, recall nyo nga sa lecture niya. Kalimutan ko dahil. Tama na. Tama po. Yes. Yan, malinaw po yan. Ngayon, gaya ng sabi ko, hindi porket ito ay pinagsama na case 1 at case 2, ay pagkasamahin natin, ay para mabuo itong straight line, ay gagamitin natin itong J is equal to 0.007081 KH over mu BO times LNR E over RW minus alpha plus S. Hindi yan acceptan. Tapos ito ay gagawin natin Q over Q. Q is equal to Q max times 1 minus 0.2, blah, 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 hanggang 0.8 kW square over PR. Hindi ganun po ha. Hindi ganun ang gagawin natin. Hindi po ibig sabihin na yung case 3 natin ay combination ng case 1 at case 2. Hindi ibig sabihin ay gagamitin ko muna yung case 1 sa simula and then sa padulo ay case 2. Hindi po ganun. Bakit? Kasi kung gagamitin natin yung parehong equation sa isang problem, ang ginagawa natin, pareho tayo nagsisimula sa 0 point of reference. Sa 0 reference point. Kaya ang gagawin po natin, pag na-establish po natin yung straight line, ito, ang mangyayari po, hindi tayo magsisimula sa 0. Magsisimula tayo at PB sa point na ito. Kaya ang mangyayari, para ma-produce mo yung data points dito, you will be using this equation. QB plus times 1 minus 0.2 PB over PR mali. PWF over PB minus 0.8 PWF over PB square. Ayan, sabi ng inay. Ito na gagamitin yung equation. Given to, nakapit mo sa taas kanina. Saan na yun? Ayan, lipat sa alapak. Nakapit nyo dyan. Tapos alam na may maumay-umay naman kayo sa Googles. Given yung PB din. Magsasubstitute na kayo ng different values of PWF para makuha nyo yung Q. Then PWF, then Q, graph. Again, ay ayan. Then, ayan. Tapos biglang bagsak. Okay. Malinaw po yun. Questions? Wala kayong tanong? Dahil pagod na rin kayo sigurado. Umay na kayo dyan. No, na BLP. Tapos tayo. Nakakaigutom na. Sorry po. Pagod na. Nakakaigutom na. Pero I'm willing. Makapasalahan kayong lahat. Eh, kasi problemahin ko kayo, ibabagsak ko kayo. Okay. Aha. Mga sunod. BLP. Vertical lift performance. Ito kayo, parang inuulit ko lang ha, kasi gusto ko talagang baka may tanong kayo na hindi nyo naitanong dahil hindi pa naaral, ay inuulit ko lang ha. Melbor to surface. Affecting BLP plot is tubing size, wellhead pressure, tabad na sulit yan, GLR, get out, liquid ratio. So, ang gagawin po natin dyan ay ipa-plot lang po natin yung papaganyan siya. Yan po yung plot ng BLP. Gaya ng sabi ko, ang pagpa-plot ng BLP ay sobrang hirap. It took me 2 days, 3 days during my master's degree to plot the BLP because I have to use the traverse curves to get the GLR, to get the wellhead pressure, then somehow put the pressure, wellbore flowing pressure, and then get the QS. Sobrang hirap. Kasi ginagamit na ng software. Kami pinagmamano-mano kami ng kupal namin. Joke lang.
Edi, ayaw, para mapadali ang buhay nating lahat, edi ibibigay ko na yung given na PWF, given na QS, para sa BLP. Ano po? Ibibigay ko na. Ang gagawin nyo na lang po, i-plot. Pero may twist tayo. Kasi hindi pwedeng BLP lang ang inyong ipa-plot. Ang ipa-plot nyo po, ay magpuproduce muna kayo ng IPR. Ayan. Magpuproduce muna kayo ng IPR, then magpa-plot po kayo ng BLP. Again, yung BLP data points will be given. At ang tanong sa problem, determine the operating condition. Alin po ang tinatawag ng operating condition? Ito po yung operating condition. Yung point of intersection between BLP and IPR. At ano ang sagot sa operating condition? QS and PWF. Sir, ano po ito? Yan po yung PWF. Ano yung QS? Ano po yan? Malinaw? Okay. Pero hindi na naman ganyan kadali. Ano? Hindi ganyan kadali. Ang gagawin ko, magbibigay ako ng bibigay ako ng design alternatives. Option 1. Option 2. Option 3. Tubing size is 3/8. GLR is 3,000 STB per STB. Wellhead pressure is equal to 1,500. Then tubing size is 9/11. GLR. Sample lang ito. GLR is 4,500. Then PWH is equal to 2,000. Tubing is 3/4. GLR is 6,000. Then PWF is 1,500. Joke lang. 1,000. Ang gagawin ko, of course, nagawa nyo na yung IPR curve. Ano, yan yun. Ay, may ibibigay ako dito para sa case 1. Para sa option 1, may ibibigay akong equivalent na PWF at QS. Ganon din dito. PWF at QS. PWF at QS. Gagawin nyo, igagraph mo yan dyan. Igagraph mo yan dyan. Igagraph mo yan dyan. Ito po yung sobrang dali lang. Hindi ko ito kayang manipulahin. Kaya ang labanan po dito ay pabilisan. Ano po? Pabilisan na may tamang pag-iisip. Yung careful kayo sa mga values na tatype sa calculus na tama siya. Ano po? Pabilisan mo yan. So with that, ang tanong po sa atin again is determine the operating condition. Para sa case 1, ito yon. Para sa case 2, ito yon. At para sa case 3, ito siya. Ay, alin ka magbibigay ng mataas na flow rate? Eh di itong mataas ang flow rate na ito. At di ito ang mataas na ito kanyang PWM. So that is the tanong. The operating condition is flow rate is ganito, PWF is ganito, using a tubing size of 3/4, gas liquid ratio of 6,000, and a wellhead pressure of 1,000 psi. That's the answer that we will be looking for. This is what you call nodal analysis to determine the operating condition of a certain well. And that concludes our review session. Any clarifications, questions, objections, suggestions, comments? Sige na, kung wala, ay bala kayo. Wala talaga? Going once, going twice. Uy. Kaya nang sabi ko, hindi niyo malalaman kung alin ang hindi niyo naiintindihan. Kung hindi kayo nagpa-practice. Wala. Wala talaga. Sige. Let's call it a night. Okay, Russell. Sir, yung question ko po is about po sa
kanina pong example sa atin pong productivity index. Ah. Bali po, di ba po may makukuha po tayo doong skin. Mm. Yung skin po natin ay gagamitin po natin sa pagkuha ng K. Mm. Yung K ga pong nakuha doon ay yun din po yung gagamitin sa sunod na productivity index po. Yes, kasi the K that we are using, the productivity index, is the original value of K, never the altered value of permeability. Okay po. Nalinaw na po. At least hindi po gagamitin yung third nung isa para po makuha yung isa. Yes, hindi. Hindi siya. Kasi bakit? This is the logic. If you will be using K, if I get the K for the case 1 as the original, and use the KS to get the and use the KS to get and use the S to get sorry. May KS yung una, may K din yung una. Ngayon, ang tanong is, should I use the KS para sa case 2? Ganun nga ba yan? Russell? Yes po, sir. Yun po. Okay. Yung po. Should I use the KS para sa case 2? Hindi po. Bakit? Ano po, kung gagamitin niyo po siyang K nung... K ng case 2. Yes po. Kung gagamitin ko ba yung KS as K ng case 2? Hindi po. Bakit? Kasi po, magre-redundant po yung effect ng KS. Kasi the KS has already been injected in the skin equation. So yung KS po, yung effect niya ay nanggagaling sa skin. Hindi sa KS volume itself. Ano po? Malinaw po ba yan? Okay po, sir. Thank you po. Yon. Any more question? Any clarification, objections, suggestions, recommendation, comments? Wala na? Sige po, magpahinga na po kayong lahat at good luck. Good luck, please lang. Sana pumasa kayo sa sa quiz muna. Yes, Shelo. Sir, hindi naman po regarding dun sa computations and all po. Pero sir, as far as I remember po, ay yung sa syllabus po is ang quiz natin is ILO 1 and 2 po. Oh, Bali po ay concepts po and yes. That's why I discussed also Yun po. yung ano, kayo binibigyan ko ng hint, aba, sabi ko, yung origin, yung differentiate, okay, aaralin na lang yun. Mamaya wala pa rin sagot. I want all of you to pass, but if you will not help yourself, ay di magkatigasan tayo, ha? Any more questions? Wala talaga. Isa tayo. Sige po. Sige, ano yan? Miss Arabella, Landing. Sir, a-ask ko lang po sana if, di ba po pag nag-quiz po, ibabalik po kaya yung quiz before midterms? Yun lang. Ay di ako tulungan niyo mag-check. Madaling usapan. Tulungan niyo ako mag-check. Oh, agree? Hindi. Ay, madali yan. Kung pagkatapos ng midterm, checkan agad ng hapon, ay mamaya may resulta na. Ay, sa dami ko pong ginagawa, baka hindi ko magawa. Ay, sino magbo-volunteer dyan? Lumapit na lang, ha? Willing naman ako magpa-check, no worries. Bibigay ko ang correction, ibibigay ko rin ang pointing system at ang points sa bawat steps. Please lang provide step-by-step solution. Ha? Kasi nahihirapan po ako pag kayo nag-ship solve. Hinahanap ko kung saan yung napalabas yung value. Ay, yung value po ay tama. Naka-inject na lamang sa equation. Paano palabas na rin? Ay, sinip solve ko. Isulat nyo naman, kahit ship solve walang problema. Basta isulat nyo lang. Makita ko lamang na nag-follow kayo ng procedure. Wala pong problema kahit ship solve. Basta ilagay mo yung equation, i-substitute mo yung given, sagot, dahil nag-ship solve ka, walang problema. Nandun pa rin yung points. Ay kasi ang dami dyan, na nag-ship solve na, hindi na sinusulat, dinediretso na sa equation, tapos dahil hindi pa naman siya ang hinahanap, yung isa pang sinahanap, saka isusulat yung sagot. Again, gaya ng sabi ko, step by step po yun, ha? Paano naman makita natin kung paano tayo dumadaan sa engineering process? Identifying the problem or identifying the unknowns, formulating the givens, at saka yung equations to be used, then solve for the final answer. Step by step yun. Hindi naman pwedeng, sagot ka dyan. Asa na yung step?
Uy. Wala nang tanong. O, sige. Miss Carlos. Ala. Given nga po ang formulas na, pati po dun All sa... formulas will be given, all tables and constants will be given. Maliban baga sa conversion factor, kayo na naman. Awa naman kanyang sarili. Usong-uso po ha, usong-uso ang nagsisave sa calcu. Bahala ho kayo kung kayo magsisave sa calcu. I don't know if you will be able to use what is saved in the calcu. Kasi ito po ang paniniwala ko. I have been hearing this for most of the batches. Ang sabi nila, kung nagpa-quiz sila, yun din ang exam. So, tatandaan yung quiz. Yung sagot, ilalagay sa calcu pa nag-midterm na kasi yun din ang lalabas sa midterm. Not on my case. Kung nasanay tayo na ginagawa yun ng ibang prod, bahala na. Pero akin pa hindi. Ay hindi na ako magsasagin ng calcu, huwag kayong mag-alala. Kung may conversion dyan, bahala rin kayo. Pero ang akin po gustong ituro, Cello? Yan na, okay na? Wala nang tanong? wala na. Sige po. Let's call it a day. Good night and good luck po sa lahat. Thank you very much. Thank you po. Thank you so much, sir. Thank you po. Thank you so much po, sir. Thank you po.